Dinadaga ba ang inyong mga dibdib kapag nakakakita kayo ng daga? Wala kayo sa nakilala namin dito sa Baliwag, Bulacan. Ang 7 taong gulang na si Eldad na ang daga ginagawa niyang pet. At hindi lang isa, kundi mahigit 6 na po. Paborito ko po pets yung daga dahil maama po sila sa akin. Tsaka di pa kinakagat at cute po sila. Ang kanilang bet na pet talagang malupit. Hindi lang kasi aso o pusa, kundi kambing, biik at pati daga. Pagkagaling nga ni Eldad sa eskwela, ang mga pet niyang daga ang una niyang hinahanap. Ito po si Tina. May kulay itim, puti, kahel na pinapakain pa nila ng feeds. Yeah, kukunin na natin yung paboritong mga rats ni Eldad kasi sila yung maglalaro na. Bakit sa loob ng bahay? Para po hindi po mainit kahit paano po malamig sila. Tsaka para hindi po makawala yung mga daga po. Ito na yung mga daga mo. Kapag galing ko po sa school, gusto ko na po maglaro sa mga daga. Minsan nga po, ini-invite po nila ako sa bahay po nila. Hindi po ako nagpupunta at natatakot nga po ako sa mga daga. Nakakatakot, nakakilabot. Ako nga, isang daga pa lang, takot na. Tapos sa kanila, napakadami. Pero wag daw mabahala dahil ang mga dagang ito merong breed. Ang pinakapaborito raw ni Eldad ang isang ito na crossbreed ng dagang Costa at dagang bahay. Posible po siguro nalahian po ng dagang bahay kaya po nagkaroon ng ganong kulay. Kapag po meron po kaming dagang bahay, di po namin pinapatay. Para ako nadiri. Kasi madumi eh. Hindi ako ganun ka-interesado sa kanyang ginagawa. Hanggang yung mga anak niya nakikita ko. Doon sa loob ng bahay namin, dadalhin yung daga, magpipicture sila. Tapos nilalaro nila yung daga. At hulaan nyo kung sino raw ang best friend ng mga dagang ito. Mga pusa? Pag nilalagay po namin sa loob, nakalagay po siya sa palanggana. Pag pinakawalan namin daga, hinahabol po siya ng pusa, naglalaro-laro. Love ko po yung daga dahil friend ko po sila. Good thing naman po sa mga daga naman po is wala naman rabies. Kaya lang po ang iniiwasan natin doon is yung tetano po. If ever na na-expose yung bata pag nakagat ng daga, nag-a-advise po kami na magpa-inject ng anti-tetanum serum. Sa leptospirosis po, sa ihi ng daga na kukuhan, po pwede rin nila ma-acquire yung ganong sakit. Dito naman sa bayan ng Dawi sa Bohol, meron daw hayop na emote ng emote. Bakit kamo? Panay raw kasi ang hugot. Anong masasabi mo sa aking joke? Meka dyan. Ang pirmi raw kasing kabanding sa pagja-jogging ng mag-amang Patrick at Mamay, si Tuna, isang kambing. It's my kanding. Tuna's color, tuna likes a fish. Pinangalanan namin siyang tuna dahil yung color niya po kasi kakulay po ng isang tuna na isda. Kasi may pagka-gray siya. Taong 2019 nung nakita ni Mamay, ang nooy 3 buwang gulang pa lang na si Tuna sa resort kung saan nagtatrabaho noon ang kanyang mommy Charlene. Baby pa po si Tuna at that time. Kala ng anak namin na si Mamay Aso. So parang nainganyo po siya na ipet. Hanggang sa napalapit na raw ang loob ni Mamay kay Tuna na araw-araw pa raw niyang iniiyakan para kanilang ampunin. Kaya si Charlene nakiusap na lang sa may-ari na bilhin nila ito sa halagang 3,000 pesos. Nung una po, parang hesitant po sila. Dahil nakita po nila yung kagustuhan talaga ni Mamay na makuha yung kambing. So naawa sila sa bata kasi umiiyak na. Hindi naman to nangangagat. Kambing pa rin siya. Pinapakain pa rin namin siya sa labas. Pinapastol pa rin namin siya. Nakagulat kasi kambing Pag sinabing kambing pulutan ba? Ngayon ko na nakikita na sa pamilya may nag-alaga ng kambing. At para hindi raw ito mga moy kambing, araw-araw nila itong pinapaliguan sa beach. Mukuyog si Tuna na ho, ni tatay. Andun sa dagat. Nung dati, maliit pa si Tuna, kasabay talaga niya to si Mamay na maligo. Kaso ngayon, malaki na. Mahirap na kasi mahaba na yung sungay niya. Love na ho si Tuna. Di ko gusto mawala si Tuna. Kung ayaw na ayaw naman nating may baboy sa bahay dito sa Albay, ang playmates ni Baby Nia, 2 malulusog na biik, sina Chris at Mas.
Gets nyo? Pinaghiwalay na Christmas? Dahil busy sa pagtitinda ng street food ang ina niyang si Julian. Para hindi raw mag-alboroto si baby Nia, sina Chris at Mas ang madalas niyang kalaro. Pareho pa nga raw sila ng dede ng kanyang pets. Ito yung nagpalaki sa dalawa kong alaga. Christmas! Gayunman, alam naman daw ni baby Nia kung ano ang sa kanya. Alin, mo? Alin? Very good. Nahilig po si Baby Nia sa pag-aalaga ng mga biik kasi dito sa lugar namin halos may mga piggery. Nakakatuwa kasi parang marunong siya makipag-usap sa mga hayop. Alaga raw ito ng lola niyang si Melrose at halos kasabayan na niyang lumaki. Nakita niya kasi akong pinapadidi ko yung dalawang biik. Inaagaw niya sa akin yung battle. Kaya, ayun. Binigay ko kay Nia, tuwang-tuwa siya. Nakaalalay naman kami, binabantayan namin para sigurado namin na hindi maano yung bata. Importante sa mga bata na matuto sila sa mga pets. Nagiging mas responsible ang bata pag exposed yan sa mga pets. But not all animals are suited as pets. Mag-research kayo kung ano yung natural sa pet. Kasi yung pet, again, pag hindi siya socialized, magiging defensive yan. So, educate them on how to approach a pet para hindi sila natatakot as adults in the family. Dapat lahat kayo, mahalin yung mga pet para makita ng mga bata. Ito yung pagtrato sa mga pet. Kung sa mga matatanda, pambihira at hindi pangkaraniwan ang kanilang mga pinagkakatuwaan, sa kanilang mga munting isipan, ang mga ito'y tunay nilang kaibigan. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.